naging magsasaka ay pumasok pang maging utusan sa bahay. Pero hindi siya nabigo sa kanyang mga naging sakripisyo dahil siya na ngayon ang amo ng kanyang malaking negosyo. Mag-share ng happiness ang houseboy noon, big time ngayon. Malayo na nga talaga ang kanyang narating kumpara sa dating buhay niya na sobrang hirap at sobrang lungkot sa probinsya ng Leyte. Kasi yung lugar namin bundok. Tapos ang hanap buhay ng mga tao doon talagang magsasaka. Sa amin talagang mahirap. As in, hindi kami nakakain ng 3 times a day. Tapos ang bahay namin kubo lang. At yung hirap ng iyong buhay na dagdagan pa ng personal na hirap. Namatay nanay ko. 8 months pa lang nag-asawa ang tatay ko. Napangasawa niya dalaga. So ayaw ng mga bata. Galit sa amin. So, Tapos 5 kayo, galit siya, 5 kami. galit siya sa inyong lahat. Oh, yeah. Oh. At akong bunso. Ikaw, alagaan mo na mabuti ang bata. Baka umiyak na naman yan. Si Roland ang naging tagapag-alaga sa mga kapatid niya sa ama. Naging malupit ang kanyang madrasta. Pagka umiyak yung bata, talagang kinukurot ako. Sampal. Para namang pelikula yung buhay mo. Ay! Lumalapad ka, ha? Malapad ka! Ako nagsisibak ng kahoy. Nag-iigib ng tubig. Nagsasaing. Akin lahat ng trabaho sa bahay. Nakikisaka lang ang kanyang tatay. Ito ang kanilang hanap buhay. Isang beses lang ang anihan ng palay sa loob ng 1 taon dahil walang patubig sa bundok. Hanggang isang araw, Ugali nyo kasi, namumulaklak pa lang mga palay natin sa mga mais natin. Pinapangutang nyo na. Pinapansugan. sa kanyang paglalayas ay naiba na ang landas ng kanyang kapalaran. Lingid sa kanyang kamalayan. Ano ba ang mga pangarap mo noon? One time, may nakarating sa amin helicopter. Nagtanong ako kung sino may-ari nun. Pinsan, governor nakasakay dyan sa helicopter. Paano mo yung governor? Kailangan mo daw maging abogado. Gusto ko maging governor. So mag-aral ako maging abogado at saka yumaman. Kaya naging masipag siya sa pag-aaral. Kung nung gumraduate si Roland na salutatorian nung elementarya, abay, valedictorian naman siya sa pag-graduate ng high school. Wala po dito sa Taong 1972, lumuwas ng Maynila si Roland kasama ang kanyang kaibigan. Pinuntahan nila ang kamag-anak nito na abogado. Ilang oras silang naghintay hanggang sa dumating na ang may-ari ng bahay. Pagdating ako nagalit. Bakit nakapasok ka dito? Ha? Yung katulong nila, bakit ako pinapasok sa bahay? Na hindi nagsasabi sa kanila. Baka kung anong daw gawin doon. So pinalabas ako ng bahay nila. Wala siyang matutuluyan noon kaya sa gate ng garahe ng bahay siya nahiga para magpalipas ng gabi. Nakita ko sa bintana, nakahiga doon. Roland, So pinapasok ako. gising. Pasok ka daw. Marahil dahil sa awa ng abogado, pinatuloy na rin siya sa bahay at nanilbihan bilang houseboy. Walang sweldo yun. Makakain lang. Tatas pala ng grade mo ha? 93? Nang malaman ng amo na siya'y valedictorian, Ano bang kukunin mong kurso? Gusto mo maging abogado katulad nyo. Kasi gusto ko rin maging gobyerno ng Leyte. Natawa siya Sabi niya, gayahin mo ako. Kumuha ka muna ng commerce. Tapos saka ka mag-working student sa law school. second year college na siya nang biglang nag-asawa at ipinanganak ang kanilang panganay. sobrang sipag niya. Hindi siya napapagod. Kasi hindi daw uso yung pagod if you want to be successful.
Taong 1979 nang makapagtapos si Roland ng kursong BS Commerce Major in Accountancy sa Polytechnic University of the Philippines at nakapasa sa CPA Licensure Board Exam. Nagtrabaho sa isang multinational company. Pero dahil sa lumalaki na nga ang kanyang pamilya, nag-isip din siya ng iba pang pagkakakitaan. Nang maging ahente siya ng lupa't bahay 1985, dito na nagsimula ang pagkita niya ng malaki-laki. Paano mo itinawid yung dati mong ginagawa na paahente ka lang, broker, pagiging broker, biglang ikaw na ang nagtatayo ng mga bahay? After 2 years ng pagiging broker ko, medyo malaki na yung aking savings. Mayroon na akong mahigit 1 million pesos na nakasave. Yun, mamibili na ako ng lupa, naghanap na ako ng buyer. Pagka meron na akong buyer, tatayo ko na yung bahay. So yun, noong nag-umpisa from 1 unit, 3 units hanggang naging 10 units in 1997. Nakabili na ako ng lupa na medyo malalaki-laki. Dinevelop ko na into a subdivision. Kung noon nakatira sa bahay kubo, ngayon nakapagpatayo na rin siya ng malalaking bahay sa primera klaseng subdivision sa Parañaque. Cheers! Higit pa raw sa yaman ang happiness na kanyang nadadama sa piling ng mga anak at mga apo. Gusto kong mag-thank you sa father ko. Kasi kung hindi siya nagpursige, siguro nandun kami ngayon sa Leyte at nag-aararo. Marami akong natutunan sa kanya. Unang-una, sa pagbibenta, hindi lang actually more on sa kikitain. It's more of yung paano ka makakatulong sa mga tao, paano mo ma-improve yung buhay nila. 29 na taon na siyang real estate developer. Mahirap isipin, pero totoong kwento ng tagumpay kung paano ang dating houseboy big time ngayon. Tayo mga may hirap, wala tayong karapatan maging tamad. Kasi wala tayong pera eh. Ang puhunan natin yung ating sipag at tiyaga.